Yung nangyari, kinukunan din po namin ng affidavit yung mga ibang kasamahan nila sa barko para hindi naman ma-connect itong nangyaring bukol sa kanya dito sa pisngi. Na hindi naman sanhin ng aksidente, kundi nagkapigsa lang siya rito na namaga, tapos napababa, pinagamot namin, na fit to work. And then nakabalik. Nabayaran siya ng sickness benefit. Okay. Pero after several, ngayon Pero kung fit to work, pwede pa siyang bumalik? Pwede po, pwede. Pwede siyang bumalik kapag fit to work. Di ba fit to work naman siya. Okay. At saka wala naman siyang dapat i-claim pa. Pero tinatanggap pa rin to ng mga ambulance chasing lawyer at dinidemanda kami ng total disability at gustong i-connect itong kanyang sakit na ito doon sa aksidente. Okay. Kasi meron po kami tinatawag na work-related and non-work-related diseases. Pero sino ang pwedeng magsabi na this is not work-related? This is not work-related. Sino ang pwedeng mag-testify at magbigay ng certificate or certification na yung nangyari sa kanya is not work-related? Anong tanggapan yun? Anong ahensya yun? NLRC rin po. Dahil yung kaso nasa NLRC. Nung doktor ng NLRC, mayroon bang doktor na binibigay yung NLRC? Hindi po. Ang pinatutunayan namin dito na walang aksidente nangyari, yung report ng kapitan, at saka ginagather namin yung ibang kasamahan lang crew para magpatunay na walang aksidente nangyari at kasinungalingan yung sinasabi ng abogado na sinususugan naman nung seaman para maging work-related yung kanyang sugat dito. So, na nagamot na at saka fit to work na. Oo. The mere fact na he's fit to work, meaning to say, pwede siya makabalik sa trabaho. Kung work-related yun, nagamot na, nagpigsa pagkatapos ngayon, nauka, baka na infection. At saka ang po ng doktor, not work-related. I see. Not work-related. Opo. Yung doktor na nagbigay ng ganung certificate. Company-designated physician po namin yun. Na yun ang sinusunod. Okay, baka isipin naman, ako naman magsasalita, Kapitan. Baka isipin naman ito, kaya nagbibigay ng ganung klaseng ng certificate or certification yung tanggapan. It's your tanggapan. Pwede bang kumuha tayo doon sa neutral na yun po opisina? dapat ang ginawa nila. Kung may reklamo sila, nung i-issue yung nung pagkatapos ng gamutin merong fit for work certificate yung doktor, ang ruling po riyan if you do not agree, you hire your own lawyer to assist, own doctor to assess you. Kung hindi magkaigi yung dalawang doktor, then the government can appoint another government doctor that will finalize them. Okay. So, alam mo malungkot itong mga nangyayaring ito because you know why? This is not the first time na narinig ko ito at mayroon din akong alam na manning agency na lumipat, not necessarily lumipat kundi nagkaroon siya ng extension in other country, katabing bansa, Asian country din, kasi nasuya doon sa mga ginagawang panglalanse ng ibang mga marino, kasabwat din yung ibang mga abogado. Okay, na ang intensyon ay kikilan din yung isang marino. Imagine kung ang tinanggap mo ay 6 million, pagkatapos ang ibibigay mo ngayon doon sa marino ay 1 million something, that is too much. Masyadong ganid. And then, hindi na, ang intensyon lang pala, kaya inilalaban ng gusto, in cahoots din daw, allegedly, ang NLRC. Mamantakin mo to, parang hatian na lang nila. Ang masaklap dito, yung entire industry ay magsasuffer in the long run. Okay, once again, Kapitan, if I will give you a chance to say your piece, I know you're not angry, I know you're not emotional of what is happening to you, and even in your company. Ano po ang importanteng message mo to them? Para pong nangyayari ginagawa kong advocacy to, alang-alang doon sa mga marino. Kasi sa mga naranasan namin, sa mga experience namin, sa bandang huli ang nagiging biktima ay mga marino. At isa rin akong marino. Kaya ganun lang ang ginagawa ko para maiwasang mabiktima yung mga marino sa mga maling gawain ito. Okay. And especially, yung reputation nyo naman, hindi naman biro mga kasambahay na for 32 years na nag-operate yung kanyang tanggapan
ay 148 na barko ang sinusuplayan mo ng mga manggagawa, eh nakapag-establish ka na rin naman siguro ng magandang relationship doon sa mga foreign principals nyo, eh sana naman wag magpagamit at manatiling makatotohanan yung mga kasama natin at marino natin. Wag tayo mag-take advantage, wag tayong gumawa ng isang bulaan o kaya hindi totoo, para at least masaya kayo at masaya rin yung employer niyo, masaya rin kayo bilang isang manning agency. Once again, maraming salamat, sir. Thank you so much. Maraming salamat din. Okay. At sa ngalan po ni Engineer Nelson Ramirez, ako po ang inyong lingkod, Annie Rentoy. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. And I'd like to say, happy birthday. Ayan, isa ito sa napaka-effective na kasama namin. Si Michelle Miao Tongol, nagdiriwang ng kanyang ika-84 na kaarawan. And of course, we have Alex Ebio, 84 na po yan, mas matanda sa iyo. And Joyce Zamora, happy birthday. 84, wow. Sabi ni Michelle, bawiin ko daw yun. Kasi hindi totoo naman na 84 na siya. 48? Happy birthday, Miao. Si Miao kasi, kasama rin po namin yan sa UNTV Radio. Maraming salamat po. At of course, dun sa mga nakikinig sa UNTV Radio, La Verdad 1350, tapat at totoo sa serbisyo publiko. Kami po ay nag-aanyaya at nagpapasalamat sa inyo. At syempre po, pag pinag-usapan yung public service namin dito sa UNTV at UNTV Radio, naririyan po ang aming Kuya Daniel Rason at syempre si Brother Eli Soriano. Pahabol din po, happy birthday din kay Adrian at Liza. Salamat po sa Diyos. Thank you so much.